So hello mga Lodi at magandang araw sa inyo. Today meron tayong gagawing colored piece. So Mario concept yung gagawin natin. And first tattoo pala ni ma'am na big piece. So may mga tattoo na nga pala si madam pero maliliit lang and parang pinag-practice lang siya ng pinsan niya. So ngayon lang siya magkakaroon ng tattoo na medyo malaki-laki. And sa ibang artist. Ibig ko sabihin doon mga Lord ay hindi gawa ng pinsan niya kasi lahat ng tattoo niya is gawa ng pinsan niya. So tayo lang yung kaunang artist na sa iba siya nagpatattoo at hindi sa pinsan niya. So medyo magulo ba? So nakakakalahati na kami dyan mga Lodi at lapit na rin kami matapos dyan. So ito na nga pala yung ginawa natin. So customized design yan mga Lods. Nilagyan lang natin ng mushroom sa baba. Kumuha tayo ng ibang reference sa Pinterest. And yung Mario concept na, yung Mario na design, sa iba naman natin siya kinuha na reference. So dalawang picture yan na pinagsama lang natin. So yun lang yung muna niyan. Yun lang kasimple yung design niya. Kasi minsan ang design mga Lodi ay minsan mas maganda yung simple lang kaysa sa sobrang madetalye. So tingin ko depende yun sa balat ng tao. So maputing-maputi ka tapos detail yung tattoo mo, mas aangat yung pagka-detail niya. Pero pagka hindi naman tayo kaputian tapos masyado madetalye yung tattoo natin, so parang hindi siya masyado makikita kasi nga dahil nga sa magkaiba yung kulay ng balat natin or iba-iba ang kulay ng balat. So on the spot nga pala yung design na yan. So dito na lang siya namili sa shop. So wala kasi siyang idea. So kaya naman niya nang naisip niyang concept or naibigay natin concept dahil sabi niya sa atin ay matutuwa ang mga pamangkin niya. So parang inaalala niya para sa mga pamangkin niya dahil medyo nagkatsikahan din kami ni madam. Dahil wala rin siyang anak. So masyado siyang mahal na mahal niya yung mga pamangkin niya. So ayun. So ganun ang istorya niya kaya tinanggap niya yung ganyang design. And round shader nga pala yung gamit natin yung mga Lods. So volts natin yan is 7 volts. Ang gamit natin machine dyan ay EP10 na nga ba. So yun yung ginamit nating machine dyan. Gumamit din tayo dyan ng 5RL para sa highlights yung mga puti-puti. And yung sa mga malaking shading ko dyan, ginamit ko 23RM and 13M1. So yun yung ginamit ko dyan. Sa 5RS, saka sa 9RS, saka 5RL, yung maninipis na linyahan lang po yung needle na ginagamit ko ay 7 volts lang po yung ginagamit ko doon mga Lodi. Pagka umaangat na po ako at lumalaki na po yung needle na ginagamit ko, ay umaangat din po yung volts na ginagamit ko. So, dumidepende po ako sa dami ng needle na ginagamit ko. So, habang palaki ng palaki, parami yung needle na ginagamit ko, ay inaangat ko yung volts ng machine ko para hindi mahirapan magpasok ng tinta sa balat. And sa paglilipat nga pala ng kulay, ang ginagawa ko, nagsasawsaw na lang ako sa tubig. So, dun sa mga ink caps ko, ng mga colored, may mga kulay ako dun sa ink caps, tapos saka ako nagsasawsaw sa tubig, mismo sa needle. So dun na ako naghahalo ng tubig. Sinasawsaw ko sa may sawsawan. And ayun, almost done na rin. Background na lang yung gagawin natin yung mga Lods. So pinagpahinga muna natin si madam para kahit paano ay makakuha pa siya muna ng lakas na konti para matapos yung piece namin. And same time kasi na ano rin siya na nangalay na rin siya sa pagkakahiga niya. So yun. So kulay orange yung ginagawa ko dyan mga Lods. And ang labas nga pala nga ng needle ko dyan is 2mm yung labas ng needle ko dyan. So hindi ako nag-base sa 1.5 kasi medyo naka-floating kasi yung pagkakatirada ko dyan. So naka-floating kasi yung needle ko dyan. So kaya 2mm yung nakalabas ko. So hindi ko binabaon hanggang sa tip. May dulo ng pinaka-tip niya. So yung needle lang talaga yung lalaro ko dyan. So doon kaya naging ganyan yung kulay mga Lods. Kaya sinawsaw ko yan sa kulay pink So natatanda ko pink sa puti. So kaya naging ganyan yung kulay. Kadalasan pag nagkukulay ako, hindi ko na tinitignan talaga kung ano yung kulay na nandun sa reference ko Kasi kung magbabase na lang ako sa sa mga ink na nakalatag sa akin. Tapos kung gusto ko mag-iba ng kulay, so ihagod ko muna ng konti. Tapos saka ko papalitan kung mali yung kulay na nakuha ko. Kasi minsan pag nasa session ka na, tapos hindi mo na malalaman kung ano yung kulay na sasawsawan mo Basta kunwari sa orange ka, tapos gusto mong i-dark. So sasawsaw ka sa medyo dark na kulay. So ganun ang nangyayari. So walang talagang wala talaga siyang kung ganito yung ilalagay mo ganito. Kasi depende din sa pagsasawsaw mo doon sa mga tinta na nakalatag sa iyo. So ganun yung nangyayari sa akin mga Lods pag nagkukulay ako, talagang wala siyang masasabihin mong pattern. So ang ginagawa ko na lang kung ano yung nakalatag sa harap na mga tinta ko, nilalaro-laro ko na lang yung mga tinta.
Kaya nga sa tattoo talaga hindi pa pwede yung may alam ka lang ng mga kulay-kulay. So dapat eksperyensado din talaga eh. So kailangan experience din talaga kasi kailangan naka-on hand ka dun sa ginagawa mo or gusto mong gawin. So lalo na yung mga nag-a-apprentice na nakikita ko minsan. So tinuturuan sila pero mas maganda pa rin nandoon talaga sila sa sila may hawak ng machine. Ako natatandaan ko hindi ako nag-apprentice dahil self-learning lang talaga yung ginawa ko sa sarili ko dahil nahihiya akong magtanong sa mga datihan artist. So, hindi ko alam kung ano yung tatanong sa kanila. So, siguro, yung time na yun parang ayoko talaga mapahiya. So, ganun yung nasa isip ko dati. Pero maganda talaga pagka nag-apprentice kasi isang pro sa isang artist talaga na datihan na. Dahil marami ka talaga matututunan. Alam mo talaga kung paano proper depth na gagawin mo, kung paano yung hagod na gagawin mo, kung ano yung mga tamang procedure ng pagtatattoo. So, sa akin kasi talagang inaral ko na lang talaga. So, naging, naano ko na lang, na-adapt ko na lang yung mga nakikita ko, yung napapanood ko. And the same time, kailangan hilig mo rin talaga, yung hindi yung pilit lang dahil sa gusto mo lang magkapera, ganun. Kailangan, gusto mo yung ginagawa mo talaga. Ako natatandaan ko, ilang beses na ako nag-give up dito sa pagtatattoo dahil sa inisip ko parang hindi ko kaya dahil hindi naman ako nagtatanong sa mga artist na datihan na kung ano yung dapat gawin. So, napakaswerte din talaga ng mga nag-a-apprentice. Pero sa side ko, sa akin, talagang ilang beses ako nag-give up dyan. And dumating yung time na binenta ko yung gamit ko. Tapos bumalik ulit ako. Tapos, yung babalik-balik lang. Kaso talagang hindi ko mabitaw-bitawan mga lods dahil talagang gusto ko talaga siyang gawin. So hanggang ngayon talaga nag-aaral pa rin tayo. Aral lang na aral siguro kasi sa pagtatato talagang walang katapos ang pag-aaral eh. Dahil nga sa ang daming bumabagsak sa market na mga bagong machine, yung mga bagong technology na pwedeng magamit sa pagtatato. So nagiging advance yung tattoo industry ngayon. So, ang iniiwasan ko dati, yung mga makukulay na gawa. Ganun yung iniiwasan ko dating gawin. Dahil takot ako sa kulay. So, yun ang black and gray talagang confident ako dyan na kaya kong gawin. Pero sa kulay, talagang dati, dadalawang isip pa ako kung tatanggapin ko yung kliyente na to. O ganun yung iniisip ko dati. So, napapansin ko lang minsan sa mga nakikita kong napapanood kong mga artist na pagka yung artist is colored tattoo artist, tapos naggawa siya ng black and gray na tattoo, is hindi yan makuha yung talagang mga smooth na shading. Kumbaga, magkaiba talaga ng forte, no? Kasi, kumbaga parang yung colored kasi kailangan talaga is talagang color packing talaga yung gagawin mo. Di tulad ng sa black and gray, kailangan smooth. So, mabawas ka ng walls or kailangan hindi siya yung talagang, kumbaga parang matigas tignan. So, kailangan is medyo smooth din siya pagka black and gray. So, lalo na sa mga gray wash, yun yung napapansin ko. So, ako pag nag-gray wash ako, talagang smooth na smooth lang yung gusto kong gawin. Tapos, pagdating naman sa color, kailangan ipapasok mo ng maayos. Kailangan, kasi, pag nag-heal yung colored, makikita mo may mga patsi-patsi na tinta. So, siya, tapyas-tapyas yung tinta niya. So, hindi ko po sinasabing magaling po ako mga lodi, pero ang sinasabi ko lang po yung ginagawa ko, yung sa experience ko lang po. Yun lang po yung, katulad nung may napanood akong isang pro artist sa Amerika, si Steve Butcher. Talagang namamangha siya sa mga ginagawa ng mga black and gray na artist kasi hindi niya kayang gawin. So, kaya niyang gawin pero naka-advance sa black and gray siya. So, gets niyo ba mga lods yung sinasabi ko? Kasi parang siya eh. So, yung vision niya is pang kulay pa rin. So, pag gumawa siyang black and gray, advanced black and gray, makagawa talaga siya. Pero yung mga gray wash na parang inamin niya naman sa interview na hindi niya, namamangha siya sa mga gumagawa ng mga black and gray na gray wash, ganun. Kaya may tinatawag na mga color tattoo artist saka black and gray tattoo artist. So, ganun yung nangyayari. Kumbaga sa mga color tattoo artist ay talagang kabisado nila kung paano i-blend yung kulay, kung paano ipapasok na maayos yung kulay. Ganun din naman sa black and gray artist na alam nila kung paano nila i-shading ng smooth, kung kailangan ba, kung paano nila papatabangin yung kulay, kung paano nila papalabnawin yung kulay. So, ganun mga lods, yung parang siya, hindi rin talaga pare-pare. So, may mga artist talagang iba-iba yung forte talaga. For example ko na lang yung sarili ko mga lods. Pag gumagawa ako ng black and gray, talagang confident talaga ako na kaya kong iniisip ko talaga kaya kong gawin. Pero pag may kulay na yung gagawin ko, talagang problema talaga ako. Para sa akin mahirap talaga siyang gawin. Although hindi naman tayo pwedeng mamili, so ang i-request ng kliyente natin, yun pa rin ang gagawin natin. So pagkakulay yung gustong ipagawa ni client,
ay syempre, hindi naman tayo pwedeng mamili ng, o ganito lang yung gagawin ko. So, kailangan maging flexible din tayo. Kaya nga, ang kailangan gawin talaga is aral lang ng aral. So, hanggang walang katapusang pag-aaral ang gagawin talaga sa pagtatattoo. So, sa mga video, marami naman tayong mapapanood ng mga tutorial. So, pwede naman natin pulutin yun. Pwedeng hindi. O, nasa inyo naman yun kung pupulutin natin o hindi. Kasi ako mga lods, pagka may napapanood ako mga video na alam kong makakatulong sa akin sa pagtatattoo, talagang pinapanood ko siya. So, talagang sinusubukan ko talaga siya. So, ganoon naman talaga eh. Kapag hindi mo talaga siya sinubukan, hindi mo malalaman kung kaya mo. So, lahat naman ng bagay ay napapag-aralan, di ba mga lodi? So, sa mga highlights nga palang ginamit ko dyan mga lods ay 5RL saka 5RS. So, yun yung ginamit kong pang highlight sa mga puti dyan. So, may mga client talaga matitigas ang ulo, porket meron na silang tattoo, tapos napagaling nila na ilang taon na sa balat nila, tapos maayos na. Ganoon naman talagang tattoo. Talagang after a year talaga magiging okay siya. So, depende pa rin sa pagpapahil ng tattoo sa kung paano mo ipahil yung tattoo ng fresh siya. So, kasi habang tumatagal, doon mo makikita yung yung gawa ng isang artist. Ako hindi ko pa rin kinakalimutang ipa-remind talaga sa client ko kung paano magpahil ng tattoo. Katulad ng isang kliyente ko na may na-encounter ako sa kliyente na sinasabi ko sa kanya kung paano niya ipapahil yung tattoo niya. Pero ang sinasabi niya, alam ko na yan. So, hindi niya, binabaliwala niya yung sinasabi ko. So, kahit na anong sabihin mo, kailangan pa rin is makikinig pa rin talaga sa artist, yung mga kliyente. So, yun, tapos na pala tayo dyan mga lods. Pasensya na kung medyo napahaba yung kwento ko. At maraming salamat at nandiyan pa rin kayo. And sa mga nagustuhan po yung video ko, pwede man pong pasubscribe ako and palike na rin po yung video. And share nyo na rin po. Tapos, comment na rin kayo kung anong may sasuggest nyo. Kung pa pwede makatulong or may pupulot nating aral sa pagtatattoo. So, yun lang po. Maraming salamat po. And ito na po yung nagawa natin, Mario Concept. And salamat nga pala sa model natin dyan. And nakaya nyo naman yung session namin. And don't forget to follow my page, One Day Ink. And sa TikTok, One Day Ink din. So, yun lang po. Maraming salamat po. And sa susunod po ulit.